Ang pagtatanim ng gulay tuwing tag-ulan sa mga mabababang lugar dito sa Pilipinas ay hindi lamang isang matalinong pamamaraan ng pagsasaka. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pangmatagalang kabuhayan at seguridad sa pagkain. Sa dami ng tubig ulan, mas madaling maalagaan ang mga pananim at mas nababawasan ang pangangailangan ng artificial irrigation at nagpapabuti sa likas na pagkamayabong ng lupa. Ang panahon ito ay nagbibigay ng natatanging pagkakataon upang gamitin ang biyaya ng kalikasan na tinitiyak ang tuloy-tuloy na supply ng sariwa at masustansyang ani habang isinusulong ang pangangalaga sa kalikasan. Narito ang top 10 na gulay na mainam at angkop itanim tuwing tag-ulan sa mga lowland areas dito sa Pilipinas. Una, talong. Matibay ito sa basang lupa at mabilis tumubo kapag sagana sa tubig. Gustong-gusto ng talong ang basang lupa na may sapat na drainage upang maiwasan ang waterlogging. Kinakailangan ito ng sikat ng araw nang hindi bababa sa 6 hanggang 8 oras kada araw. Mayaman sa fiber, vitamin C and antioxidants na mabuti para sa kalusugan ng puso at maaaring makatulong sa pagpapababa ng kolesterol. Pangalawa ang okra. Madali itong tumubo at hindi mapili sa uri ng lupa, kaya't mainam itanim tuwing tag-ulan. Lumalago ito ng maayos sa well-drained na lupa at nangangailangan ng sapat na sikat ng araw. Mataas sa vitamin C, K at folate. Nakakatulong sa digestion at pagpapanatili ng magandang kalusugan ng balat. Pangatlo ang sitaw. Gustong-gusto nito ang mainit na klima at basang lupa na may sapat na drainage. Kinakailangan ng suporta tulad ng trellis para sa mas magandang paglago. Mayaman sa protina, vitamin A at potassium. Mabuti para sa kalusugan ng puso at immune system. Pang-apat naman ang pechay. Isang mabilis tumubo na gulay na mabuti para sa tag-ulan dahil sa bilis ng paglaki nito. Lumalago ito ng maayos sa basang lupa na may mas mataas na organic matter. Kailangan ng 3 hanggang 4 na oras na sikat ng araw kada araw. Mayaman sa vitamin A, C at K. Mabuti para sa kalusugan ng buto at immune system. Panglima, ang palaya. Gustong-gusto nito ang basang kondisyon ng lupa, kaya't perpekto tuwing tag-ulan. Kinakailangan ng suporta tulad ng trellis para sa mas magandang paglago, mataas sa antioxidants at vitamin C. Kilalang pampababa ng blood sugar levels at mabuti para sa kalusugan ng balat. Pang-anim, patola. Lumalago ito ng maayos sa well-drained na lupa at mainit na klima. Kinakailangan ng suporta tulad ng trellis para sa mas magandang paglago. Mayaman sa vitamin C, fiber at calcium. Mabuti para sa digestion at kalusugan ng buto. Pang-7 ang kalabasa. Matibay ito sa iba't ibang uri ng kondisyon ng lupa, lalo na kapag tag-ulan. Gustong-gusto nito ang well-drained na lupa at mainit na klima. Madali itong lumago kahit sa basang kondisyon. Mayaman sa vitamin A, C at potassium. Mabuti para sa kalusugan ng mata at immune system. Pang-8 ang kamatis. Bagaman sensitibo sa sobrang tubig, maaari itong tumubo ng mabuti kapag tama ang patubig. Kailangan ng well-drained na lupa at sapat na sikat ng araw. Mahalaga ang tamang spacing upang maiwasan ang sakit. Mataas ito sa vitamin C, potassium at lycopene. Kaya mabuti para sa kalusugan ng puso at balat. Pang-9 ang sili. Maaari itong siling panigang o ang sili Taiwan. Gustong-gusto nito ang mainit na basang kondisyon ng lupa. Kailangan ng sapat na sikat ng araw at tamang patubig. Mayaman sa vitamin C at capsaicin. Kaya mabuti para sa metabolism at kalusugan ng puso. Pang-10 naman ang kangkong. Tumutubo ito sa basang lupa o tubig, kaya't perpekto sa tag-ulan. Mabuti itong palaguin kahit sa mga kanal o baha.
mataas sa iron, calcium at vitamin A. Mabuti para sa kalusugan ng buto at blood circulation. Ang mga gulay na ito ay hindi lamang nagbibigay ng masustansyang pagkain, kundi madali ring itanim at alagaan sa panahon ng tag-ulan. Sa tamang kaalaman at pamamahala, maaaring makamit ang mataas na ani at mas magandang kalidad ng mga gulay. Ang pagtatanim ng gulay tuwing tag-ulan ay may kasamang iba't ibang hamon na maaaring makakaapekto sa ani at kalidad ng mga pananim. Narito ang ilang mga hamon at kung bakit mahalaga ang tamang pagpili ng gulay. Una, sobrang tubig. Ang sobrang ulan ay maaaring magdulot ng waterlogging o pagbaha sa taniman na maaaring magpalunod sa mga ugat ng gulay at magresulta sa pagkamatay ng mga halaman. Kaya mahalaga na kapag tag-ulan ay nakaplat ang ating mga pananim. Importante din ang water drainage para maiwasan ang waterlogging. Pangalawa, ang paglaganap ng sakit. Ang basa at mahalumigbig na panahon ay ideal para sa pagdami ng mga sakit sa halaman tulad ng fungal infections at bacterial disease na mabilis kumalat at magdulot ng pagkasira ng mga pananim. Pangatlo, peste. Ang ilang peste ay mas aktibo tuwing tag-ulan dahil sa mas mataas na kahalumigmigan, kaya't kailangan ng mas masusing monitoring at kontrol upang mapanatiling ligtas ang mga gulay. Pang-apat, soil erosion. Ang matinding ulan ay maaaring magdulot ng erosion o pagguho ng lupa na nag-aalis ng mahalagang nutrients mula sa lupa na kailangan ng mga gulay para lumaki at magbunga. Panglima, pagbabago ng klima. Ang pabago-bagong klima, kabilang ang biglaang pagbuhos ng ulan at mahabang panahon ng walang ulan, ay nagpapahirap sa pagpaplano ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga pananim. Dahil dito, mahalagang pumili ng mga gulay na hindi lamang angkop sa basang kondisyon, kundi may mas mataas na tolerance sa mga nabanggit na hamon. Ang tamang pagpili ng gulay ay makakatulong sa mas matatag na ani, mas mababang panganib ng sakit, at mas matipid na pagtatanim. Ang mga gulay na angkop sa tag-ulan ay mas may kakayahang mabuhay at magbigay ng mas mataas na ani kahit sa mga kalamidad sa panahon. Ang mga gulay na may natural na resistensya sa mga sakit ay mas madaling i-manage at mas kaunti ang kailangan gamiting chemicals para sa protection. Ang mga gulay na hindi gaanong nangangailangan ng intervention tulad ng patubig o pest control ay makakatulong sa mas matipid na pagtatanim. Sa pagpili ng tamang gulay, maiiwasan ang maraming problema at masiguro ang mas matagumpay na ani kahit sa panahon ng tag-ulan. Ang pagtatanim ng gulay tuwing tag-ulan sa mga lowland areas ng Pilipinas ay mahalaga para sa sustainable living, food security, environmental benefits at economic benefits. Ang paggamit ng natural na ulan para sa patubig ay nagbabawas ng pangangailangan ng artificial irrigation na nagpupromote ng mas sustainable na paraan ng pagsasaka. Ang regular na supply ng sariwa at masustansyang gulay ay tinitiyak na makakatulong sa seguridad ng pagkain ng mga komunidad. Ang mga gulay na nabanggit ay tumutubo ng maayos sa basang kondisyon na nagbabawas sa soil erosion at nagpapabuti sa fertility ng lupa. Ang mataas na ani mula sa mga adaptable na gulay ay nagbibigay ng magandang kita sa mga magsasaka na tumutulong sa kanilang kabuhayan. Sa kabuuan, ang tamang pagpili ng mga gulay na itatanim tuwing tag-ulan ay makakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng lupa, kasiguraduhan sa pagkain at kabuhayan ng mga magsasaka. Hinihikayat namin kayo na subukan ang pagtatanim ng mga gulay na ito sa inyong mga bakuran o kahit sa mga paso sa bahay. Ang mga gulay tulad ng talong, okra, sitaw, pechay, ampalaya, patola, kalabasa, kamatis, sili at kangkong ay madaling itanim at mabilis magbigay ng ani kahit sa panahon ng tag-ulan. Bukod sa pagiging masustansya, makakatulong din kayo sa kalikasan at makakatipid sa gastusin sa pagkain.
Kung kayo ay may mga karanasan o katanungan tungkol sa pagtatanim ng mga gulay na ito, huwag mag-atubiling ibahagi sa ating comment section. Nais naming marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyong mga karanasan. Sama-sama tayong magtanim para sa mas masaganang ani at mas mataas na kita. Happy farming!